having the honor of taking Cuba. Pangulo ng Amerika, nais na ring atakihin ang bansang Cuba. Ito ang naging pahiwatig ni Donald Trump para sa Cuban government. Pero bakit nga ba mainit na mainit sa mata ni Donald Trump ang bansang ito? Ano nga ba ang mayroon sa pamahalaang ito? At bakit ganoon na lang ang pagnanais ng Pangulo ng Amerika na pabagsakin kasunod ng Iran ang pamahalaan nila? Your next one is going to be, we want to do that special. Cuba, he's waiting, but he says, let's get this one finished first. We could do them all at the same Kung time. babalikan natin ang kasaysayan ng Cuba noong 1511 ay mapag-aalaman natin na ito ang panahon kung saan sinimulan ng Espanya ang pananakop sa bansang ito, kung saan umabot pa ng halos 400 taon bago magkaroon ng matatag na revolusyonaryong grupo ang bansang ito laban sa pamamahala ng Espanya, kung saan sa pamamagitan ng mga akda ni Jose Marti laban sa pananakop ng mga dayuhan sa bansa, ay naitatag ang tinatawag na Partido Revolusyonaryo Cubano noong 1892 na sinuportahan naman ni Tomas Estrada Palma na noon ay naninirahan sa Estados Unidos hanggang sumiklab ang aktwal na digmaan sa pagitan ng revolusyonaryong grupo ng Cuba laban sa mga Kastila na kumitil sa buhay ni Jose Marti. Subalit nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng dalawang grupo, habang ang US naman ay nababahala na madamay umano ang kanilang mga negosyo at interes sa labanang ito, kung kaya taong 1898 ay ipinadala ng US ang kanilang barkong USS Maine sa Cuba upang protektahan umano ang interes ng Amerika sa nagaganap na digmaan. Hanggang buwan ng Pebrero ay nagkaroon ng pagsabog sa barkong ito na ikinasawi ng halos 300 kataong sakay nito na isinisisi ng US laban sa Espanya, na naging daan upang direktang makialam ang US sa labanan na humantong sa tuluyang pagkatalo ng Espanya noong Disyembre ng 1898, at dahil sa malaking papel na ginampanan ng US sa labanang ito ay napasa ilalim naman ng US ang Cuba sa loob ng halos 4 na taon hanggang formal na ipinagkaloob ng US ang kalayaan ng Cuba noong 1902. Gayunpaman ay pinanatili ng US ang malakas na impluwensya nito sa bansa, kung saan ang halos lahat ng naging pangulo ng bansa ay sinasabing palaging maka-US, kung saan ang isa sa naging pinakapopular na pinuno ng Cuba na si Fulgencio Batista, isang pro-US Cuban president na unang nanungkulan noong 1940 hanggang 1944, ay sinasabing napaunlad ang ekonomiya ng bansa ng halos 6 na beses. Hanggang taong 1952 ay ninais nitong muling makabalik sa pwesto. Gayunpaman, dahil sa di umano ay nahuhuli siya sa mga survey, ay nagsagawa na lamang ito ng isang kudita upang muling maging pangulo, kung kaya't kinilala siya bilang isang diktador. Gayunpaman, sa ilalim ng kanyang ikalawang termino ay nakamit ng Cuba ang pinakamataas na ekonomiya ng bansa sa kasaysayan. Subalit dahil sa mga kontrobersya ng kanyang pagiging diktador ay nagkaroon ng pag-aalsa sa kanyang gobyerno na pinamunuan naman nila Fidel Castro at ng kinikilalang mukha ng revolusyon na si Ernesto Che Guevara. At dahil kinikilalang diktador ng bansa si Fulgencio Batista ay hindi na sinuportahan pa ng US ang kanyang pamamahala, at umasa na lang ang US na mananatili ang bansa sa ilalim ng demokratikong pamamahala. Subalit lingid sa kaalaman ng US, ang Cuba ay malapit ng maging komunistang bansa sa ilalim ng pamamahala ni Castro, kung saan noong 1961 ay opisyal nang ipinahayag ng bansa ang pagiging socialist republic ng bansa na humantong sa pagkakaroon ng The Communist Party of Cuba noong 1965. Kaya naman pinatawa noon ng US ng total embargo ang bansang Cuba, kung saan isa ito sa itinuturing na dahilan magmula noon sa patuloy na pagbagsak ng ekonomiya ng bansa hanggang manungkulan si Barack Obama bilang Pangulo ng US, na nagpaluwag naman sa mga sanctions ng US sa Cuba at nagbigay ng kakayahan sa Cuba upang makapagpondo sa bahagyang pagpapalakas ng militarisasyon ng bansa, kung saan naniniwala naman si Trump na magiging banta ito para sa Amerika dahil ang ilang kagamitan umano ng Cuba gaya ng mga electronic devices at iba pang equipment ng Cuba ay galing sa China na may kakayahang humarang sa mga radio signals ng US, at may kakayahan din umano ang mga equipments na ito na makakuha ng imahe mula sa mainland ng US na itinuturing ni Trump na pag-eespiya ng China sa kanila, kung kaya't nais ni Trump na muling ibalik ang malakas na impluwensya ng US sa bansang ito, lalo na at malapit lamang ito sa US,
kung kaya't ganoon na lamang ang pagnanais ni Trump na isunod ang Cuba sa sandaling matapos ang laban nito sa Iran. Ang nais kasi ni Donald Trump ay ganap na mapalakas ang impluwensya ng US sa palibot ng bansa nito, kung kaya't maging ang Greenland na posibleng maging malaking pakinabang sa China at Russia sa hinaharap laban sa US ay maaga nang ginagawa ng paraan ni Trump upang tuluyang mapasakamay ng US. Kaya naman napakalabong pabayaan ni Trump ang pinakamaliliit na bansa na allies nito sa Pasipiko, lalong-lalo na ang Pilipinas. Kung magkakaroon kasi ng digmaan sa pagitan ng US at China, ay ang Pilipinas ang isa sa pinakamalapit at pinakamalawak na maaaring maging base ng US laban sa China. Saan mang dako ng Asya magsimula ng digmaan ng China, kaya't hindi kailanman maaaring pabayaan ng US ang Pilipinas. Gayunpaman sa puntong ito, ay maaaring iisipin ng ilan na battlefield lamang tayo ng US laban sa China. Gayunpaman, may US man o wala, ay hindi pa rin mawawala ang panganib ng China laban sa Pilipinas dahil sa pagnanais ng China na palawakin ang komunismo sa buong mundo at kamkamin ang mas marami pa nating teritoryo na kalaunan hindi malabong mauwi sa pagiging probinsya ng China ang Pilipinas, isang bagay na maaaring maging dahilan upang makaiwas tayo sa giyera. Subalit hindi maitatanggi na kung ganito ang mangyayari kalaunan, ay posibleng magiging alipin lamang din tayo ng China. Isang bagay na magtutulak pa rin naman sa ating bansa na makipaglaban naman sa Amerika dahil ang US at China ay pareho lamang may interes sa Pilipinas para sa kani-kanilang impluwensya. Ang pagkakaiba nga lang sa modernong panahon, ang China ay nagpapalawak pa lamang ng teritoryo, kung kaya't mas posibleng tuluyang sakupin nila kalaunan ang lahat ng ating teritoryo, samantala ang US ay matagal nang naitatag ang kanilang napakalakas na presensya saan mang dako ng mundo, kung kaya't hindi na nila kailangan pang manakop kung hindi naman nila kalaban ang mga pamahalaan nito. At kung sasabihin mo naman na huwag na tayong makisawsaw sa labanan ng China at US, ay imposible pa rin namang hindi tayo madadamay sa banggaan ng mga ito. Dahil kahit manumpa pa tayo sa China na hindi na natin patutungtungin sa Pilipinas ang mga Amerikano, ay tiyak na magpapatuloy pa rin ang China sa pagkuha ng ating teritoryo. At kung wala ang US, ay maaaring matagal nang nasakop ng China ang lahat ng ating teritoryo sa West Philippine Sea na nasasakop ng 9-dash line ng China, at maaaring mas marami pang Chino ang labas-masok ngayon sa bansang ito, kung saan bagamat maaaring mas dumami pa ang mga negosyo sa bansang ito, ay tiyak halos mga Chinese nationals lamang din ang mga magmamay-ari ng mga ito, kung saan kalaunan ay maaaring dito na rin maglunsad ng pag-atake ang China laban sa mga Amerikano. Kaya't masasabi kong mas magiging payapa ang mundo kung maibabalik ng US ang pagiging sole superpower nito, nang sa ganon ang bawat bansang nais gumawa ng gulo ay madali lang mapipigilan ng mga Amerikano.